Napahawak sa dibdib ang dalaga. Wari niya'y nagsisimula ng paghaharap. Kumabig ito sa may upuan. Nakaamba na umano siya noon ng pagtakbo. Napakabilis ng pagkabog ng kanyang dibdib hanggang sa tuluyan ng lumamig. Nakakapangilabot ang lamig na ito. Naalala ni Diana na parang katulad noong nasa sementeryo siya noon. Animoy niyayakap ang bangkay. Kitang-kita niya kung paano kumilos noon si Aling Fe. Kung ano-ano na lamang ang naririnig niyang namumutawi sa bibig, pero hindi nalingid sa kanyang kaalaman ng mga orasyon ito. Pero habang tumatagal daw noon, nakikita niyang may tumutulong dugo sa ilong nito. Hanggang sa meron na naman sa tenga. Gusto niyang lapitan pero nag-aalangan siya at baka may mangyari sa kanya. Unti-unting nag-iiba ang oras sa loob. Bukod sa malamig ay para ding nangungurot na sa balat. Patuloy na nagkumbate si Aling Fe. Hanggang sa nagbuntong hininga ito at biglang dinampot ang tatsulok ng kahoy at nilapag yun sa may ibabaw ng parisukat. Kasabay naman ito ay ang pagpatay niya sa 2 kandila at higa ng ginang sa sahig na para bang lasing ito. Dito na lumapit si Diana. Inalalayan niya yon pero inangat ang kamay at sinabi nitong huwag tatapak o mano sa telang nakalatag. Ikuha na lamang daw siya ng tubig noon para makainom. Walang ano-anong sinunod ito ni Diana. Pagkatapos umanong uminom ng tubig itong albularya, umupo yun ng maayos at nagabol ng hininga. Ang sabi nito ay maraming harang umano ang nakalagay sa paligid ng bahay nila Diana. Hindi siya makapatama ng maayos gamit ng kanyang talandro. Pero nakasisigurado siya noon na sa dami ng orasyon ay may lumulusot pa rin. Tingin ni Aling Fe na nakikilala na ngayon ng katunggali kung gaano siya kalakas. Tinanong naman ni Diana na parang sa paningin niya ay hirap na hirap itong si Aling Fe. Kung gumaganti din ba umano ang nanay niya. Natural na yun sa kumbate, iha. Pero mas malala ang pinsala na tinamo niya. Ang pabor lang sa kanya ay naroroon ang bangkay. Hindi siya nahihirapang magpalakbay ng talandro niya. Sa tingin ko'y parang patas lang pero kinakailangan kong itigil pansamantala. Gawa ng kapag nagpatuloy yun ay magiging dihado ko. Hindi naman siya makakapalipad na ng orasyon ng itigil ko kasi nga nilagyan ko ng selyo ang bahay. Hanggang sa labas may selyo. Yung kaluluwang may gabay ng demonyo. Kanina na riyan yun. Nakasunod kay Rohano at Araya. Pero naglaho. Malamang ay lusaw ang demonyong yun kapag nanatili. Tinanong ni Diana ito kung ano ang gagawin niya sa susunod. At kung may pinsala na si nanay niya, bakit siya magiging pabor kapag hindi niya pinutol ang kumbate? Pinag-aaralan ko muna siya, iha. Lumalakas siya. Nakauna lang ako sa kanya. Ngayon, dahil alam kong habang tumatagal ay lumalakas siya, gagawin ko ng paraan ito. Dumugo ang ilong ko. Ganito talaga kapag malalakas na orasyon ang pinapakawalan ko. Pero hindi ito galing sa pinsala. Rohano, dong umari ka nga't mag-usap tayo dali. Sambit ni Aling Fe kay Rohano. Bumaba naman ang binata noon pero nagpaiwan si Araya. Samantala kahit papano'y gumaan ang loob ni Diana kasi nga itong pagdudugo pala sa ilong at tenga. Natural sa isang kumbate at hindi pinsala na likha ng kalaban. Matapos lumapit nitong si Rohano, nagmungkahi ng isang kautusan na parang napaka-imposibleng mangyari. Kasabay pa nito ang kilabot na hindi masukat. Ano tiya? Pupunta ako doon, teka. Hindi kaya magpapakamatay lang yon? Takot ka ba? Walang mangyari sa'yo. Kasi nga alam kong aalis ang nanay ni Diana. May pinsala iyon sa katawan at pupunta ito ng bukid para magkarga. Kunin mo yung bangkay ngayon at ito ang tamang pagkakataon.
Di ba nakakakilabot? Nakakakilabot ang mungkahing pagkuha dito sa bangkay na ito. Ayon kay Aling Fe, kapag nakuha ang bangkay ay itago ito sa malayo na walang makakaalam na iba, maliban kay Rohano. Sabi naman ng binata ay ayaw niya. Paano umanong nakakasiguro ang diya niya sa kinikilos ng kalaban? Base naman sa eksplanasyon ni Aling Fe, markado niya na daw ang nanay ni Diana. Dumaan sila sa kumbate at alam nilang kinikilos ng isa't isa. Ay nako sa'yo. Si Castilla ay nakasubaybay din sa akin. Alam din niya na magkakarga ako at lalong alam niya kung saan banda. Ganun din ako. Alam ko din ang gagawin niya at ginagawa niya ngayon. Pero hindi niya alam ang gagawin mo. Nakapako ako sa simpatya niya. Nakapako din siya sa simpatya ko. Walang ano-anong sumabat si Diana. Sabi nito ay siya na lamang umano. Tumitig sa kanya si Aling Fe tapos ilang mga sandali lang ay sinabi nitong umalis na daw sila sa lalong madaling panahon dahil patungo na daw sa bukid si Castella. Sige na, sumama ka na din iha. Mabilisan lang. Dalian nyo dahil bawat mga segundo ay napaka-importante. Magkabaliw-baliw na noon sa kakatakbo si Rohano at Diana. Kahit napagod ay walang pahipahinga. Hanggang sa bumungad na lang sila sa kalyeng hindi simentado na may tipas na daan at patungo na ito kila Diana. Para bang maiiyak daw noon si Rohano. Pero ilang mga sandali lang ay nagbuntong hininga ito at sinabing bahala na daw ang Panginoon. Nang makarating silang dalawa sa bahay nila Diana, bukas ang pinto pero walang ilaw. Pero hindi naging problema ito dahil alam na alam ni Diana kung nasaan ang reserbang lampara. Nasa ibabaw lamang ito ng beranda. Matapos makuha at masindihan, dali-dali silang pumasok sa loob. Nagkalat daw doon ang mga gamit na parabang may ng loob. Pagkasilip naman nilang dalawa sa silid ay halos mapasigaw daw itong si Romano. Yung bangkay ay nasa higaan at nakahubot-hubad yon. Kitang-kita ang tagiliran nito na may butas. Ayon kay Diana ay may butas daw talaga yon dahil lumabas ang bituka nito nung madaganan ng dalawang bato sa minahan. Dahan-dahang inangat ni Rohano, magaan naman daw kung kaya pinasan na lamang nito at dali-dali silang tumakbo palabas ng bahay. Ang sabi ni Diana, magkakagulo kapag may nakakita sa kanila. Hanggat maaari umano ay idadaan nila sa kakahuyan. Itong labing ito ay dalhin daw sa bahay ng tiya ni Rohano. Sandali, hindi naman yun yung napag-usapan eh. Ang sabi ng tiya, itago lang daw. Tinanong naman ni Diana itong si Rohano kung saan itatago. Tapos yun, sinabihan niya magdahan-dahan lang kasi nga parang malalaglag ang isang mata. Kabi-kabila ang lingon nila sa bawat sandaling mapapadaan sa may mga bahay. Hanggang sa hindi na atin ni Rohano, kumuha ito ng upak ng saging. Pagkatapos nun, binalot. Tumatagas daw kasi ang likido na mula sa katawan nito at mabantot daw ang amoy. Nang nasa may malapit na sila sa bayan ay dumiretso ang dalawa sa gilid ng simbahan. Sa mga sandaling ito ay pasado 11:00 na daw noon. Bihira naman ang mga tao pero may nakakita talaga sa kanila. At tumingin ito na para bang gulat na gulat. Kahit kasi nakabalot yun ng upak ng saging, nakalitaw umano ang dalawang paa. Hanggang sa mapansin ni Diana na tila ba may sumusunod sa kanila. Lalo na nung malapit na sila sa baybayin at sobrang dilim dito. Wari ni Diana ay kaluwa ito ng kanyang tatay na may gabay na demonyo. Naririnig niyang mahinang hangos na paos at parang nasa likod lamang nila. Itong si Rohano ay walang kamalay-malay. Pero si Diana umano noon ay mahima-himatay na dahil baka bumungad bigla sa harapan niya ang kaluluwa. Hanggang sa tuluyan niya nang naiintindihan ang boses na yon. Bukod kasi sa hangos ay may namumutawi na ding boses noon at ayon sa narinig ng dalaga, papatayin daw silang lahat. Sinabihan niya si Rohano na kung maibibilis pa ito, tumakbo, bilisan,
dahil may sumusunod sa kanilang kaluluwa ng ama niya. Ano? Walang iya naman yan, oh. Hindi naman kasali sa sinabi ng tiya na habulin tayo, ah. Sinita ito ni Diana na wag nang magsalita pa. Tumakbo na lang. Hanggang sa makarating na sila noon sa bahay. Napasigaw si Araya noon kasi nga diretso talaga yun sa itaas. Inakyat ng walang ano-aton ito ni Rohano. Nagmumura si Aling Fe at bakit daw sa bahay niya dinala. Si Diana kasi tiya, dito daw sabi niya. Ay nako sa inyo. Siya sige, doon sa dulo na silid, bakante doon. Bakit dito? Pwede naman kahit saan. Balutin mo ng kumot, Diyos ko. Nakahubot-hubad pala yan. Pambihira. Hanggang sa ngayon buo pa. Matagal nang namatay pero buo pa rin. Iba talaga ang kayang gawin ng itim na karunungan. Tinanong ni Diana si Aling Fe kung anong gagawin pagkatapos nun. Kung ano na ang mangyayari. Silang lahat noon ay nasa itas ng bahay. Si Araya, umiiyak at nakasoksok sa sulok ng silid na nasa gitna. Sila naman ni Rohano kasama si Diana at Aling Fe ay nasa pinakadulong silid at pinagtutulungan nilang balutin ang kumot ng labi. Ngayon, masasabi ko ng pabor na sa atin. May magagamit pa naman si Castilla na pamamaraan para makipagkombate pero hindi niya na magagamit ang pinakamalakas na sandata. Patawarin nawa ng Panginoon. Sana'y matahimik ang kaluluwa ng tatay mo pagkatapos nito. Mamaya uuwi na yung nanay mo. Ako naman ay tapos na rin magkarga. Diyan lang sa dalampasigan ako nagpakain ng karga sa katawan. Pwede dito sa loob pero mas maganda talaga sa mga kalikasan. Pagod na si Diana nun. Para bang gusto niya nang ihiga ang kanyang katawan pero nababate ito ng tensyon kung kaya nanatiling buhay ang diwa. Si Rohano, kasama ni Araya na naroroon sa silid. Hindi kasi tumitigil kaagad sa pag-iiyak itong kapatid niya. Matagal itong napakalma. Takot na takot nang makakita ng bangkay itong si Araya. Lalo na yung bangkay na ito. Yun pang nagmulto sa kanya kanina. Madaling araw nang muling nagsimula sa ginagawa itong si Aling Fe. Naghihimutok noon si Diana sa kanyang ina. Iniisip niyang sa oras na magapi ito ni Aling Fe ay wala na siyang pake kahit pa may masama pang mangyari doon. Gaya ng sinabi niya ay ayos lang ang mamatay ito. Hindi sa hindi niya mahal ang kanyang nanay. Pero sa tingin niya kasi mula pagkabata ay nililinlang lang sila nito kasama ng kanyang ama. Naniniwala si Diana sa mga sinabi ni Aling Fe na matagal na itong may karunungang itim. Isa pa, kung sinabi nga noon na gusto siyang idamay sa oras na mapatay ang taong hininga ng tulong. Lalo na umano siya. Kung hindi ito kumikilala ng anak, hindi din niya kikilalanin yon. 10 minutong nakalipas. Bigla umanong nagsisisigaw itong si Aling Fe. Nakita ni Diana na sinasakalang sarili. Tumitirik ang mga mata. Labas ang dila nun. Gusto niyang lumapit pero baka parte ito ng kumbate. Kumbaga natural lamang ang ganoong tagpo. Hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Diana. Nang lumuha ng dugo itong albularya. Hindi na sinasakalang sarili. Pero nanlilisik umano ang mga mata nun. Ilang mga sandali lang ay pumihit ang ulo nito at lumingon sa kanya. As in, ulo lang ang lumingon na parabang katulad noong nakita niya sa kanyang amang bangkay. Napakapangit umano itong makatitig na parabang kakainin siya ng buhay, na parabang sinasapian si Aling Fe. Hanggang sa walang ano-ano, nagsalita ito. Ramdam ni Diana na hindi na ito si Aling Fe. Yun ay walang iba, kundi si Nanay Castilla. Mga hangal, hindi porket nasa inyo ang labi ni Andrigo, hindi ko na siya magagamit. Minamaliit niyo ba yung kakayanan ko? Si Andrigo kahit nasa hukay ay kaya ko nang bumulong sa kanya. Napaghandaan ko na itong lahat. Hindi ba kayo nagtataka?
Pagkaalis ko sa bahay, bukas lang ang pinto. Kumpiyansa ako at alam ko nang mangyayari ito. Hindi makapasok si Andrigo sa loob ng bahay na ito pero dahil kinuha niyo, basag na ang poder dito. Malaya si Andrigo sa kung anong gawin niya sa loob ng pamamahay na ito. Wika ng sapi noon. Dinuro ng daliri si Diana tapos sinabing hindi umano anak nito ang dalaga. Hindi daw siya magkakaroon ng anak dahil may sumpa ang kanyang katawan. Dumura ito sa paanan ni Diana. May kasama pang dugo ang dura nito. Nagpatuloy sa pagsasalita. Yari na din daw na gusto ni Diana na makipagtablahan. Mabuti nang magkaaminan ng may mabaon daw itong masamang alaala sa nalalapit na kamatayan. Bukod sa namutawis sa bibig nito ay may pagbubunyag na isiniwalat ang sapi na si Castella, na siyang nagpawindang ng husto kay Diana. Ang tatay daw ni Diana na si Andrigo. Maliligtas naman dapat yon. Pero habang nangyayari umano ang pagguho, humiling umano si Nanay Castella na walang himalang magaganap para sa kanyang kalaguyo. Isang kahilingan na mabilis na paunlakan. Walang nakadinig sa pagsisisigaw nito ng tulong kahit nasa bukana na lamang daw ito ng kuweba. Ayon kay Diana, matapos umano niyang marinig ang mga sinabi nitong sumapi na si Nanay Castella, grabe ang galit na naramdaman niya noon. Pwedeng tama ang sinasabi noon, na nakaumang ang kanyang ama sa may bukana ng minahan pero walang rumesponde dito. Iniwan lamang yun hanggang sa tuluyan ng nagiba ang mga pundasyong kahoy. At isa pa, hindi daw siya anak nito. Na siyang maaari ding tama yun kasi nga noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Nasabi nito sa kanya na hindi na daw matutupad ang pangarap ni Diana na magkakaroon ng kapatid. Dahil hindi daw kailanman magkakaroon ng anak itong si Nanay Castella niya. Sa madaling salita, kung hindi magkakaanak kailanman, simulat sa pool ay hindi na talaga ito yung totoo niyang ina. Pinagmumura yun ni Diana. Kahit sapi lang ito sa katawan ni Aling Fe. Dinuro niya ito ng kamay at sinabihang sana'y mamatay na lang. Ano bang nangyari dito? Ano yan? Anong nangyari sa tiya? Sinabi ni Diana kay Rohano na kunin ang kapatid niya sa itaas. Na nasa delikadong kalagayan sila. Wala daw silbi kahit pa nakuha ang bangkay. Magagamit pa rin ito ng kanyang nanay. Makikita umanong naguguluhan si Rohano. Ilang mga sandali lang ito umanong si Aling Fe. Yumuko at natumba. Kasabay naman ito ang paghahabol ng hininga na parabang naghihingalo. Humingi ng tulong si Araya. Nalilito na sila noon sa kung ano ang uunahin. Dali-daling pumanik silang dalawa sa may itaas. Pagkabungad nila doon, napaatras si Diana at kamuntikan pang mahulog sa hagdan nang makitang nasa kisame ang labi ng kanyang ama. Nakakapangilabot umano ang postura. Nagbabaga ang mga mata sa kaputian. Umaangil na parabang naging halimaw. Hindi pa daw mapagtanto ni Diana sa kung papanong nasa kisame na ito. Animoy butiking gumagapang pa yon. Hanggang sa kumabig na sa may dingding. Walang ano-anong pumasok daw yun sa silid na kung saan naroroon si Araya. Magkakatulakan daw sila nun. Hindi alam ang gagawin. Ang problema pa dyan ay hindi gaano kalapit ang mga kapitbahay. May distansya ang mga ito na walang pinag-iba katulad ng lugar nila Diana nun. Kaya ang hirap umanong manghingi ng saklolo. Itong si Araya, napaos sa kakasigaw. Yung bangkay ay animay pusang galit na galit. Tumutulo pa umano ang laway na kulay itim. Sinasangbit yun ni Diana na kung naririnig siya ng kanyang ama, nakikiusap itong itigil lang ginagawa. Na manahimik na umano ang kaluluwa dahil matagal na itong patay. Umiiyak pa si Diana. Paulit-ulit na sinasangbit ang mga katagang. Tatay Andrigo, maawa na kayo. Huwag kayong padalas demonyo.
Ginagamit lang kayo. Hindi ka pakikinggan ng isang patay dahil wala na yung diwa, Diana. Umatras ka ng konti. Inday, tumakbo ka dito dali. Araya, ano ba? Takbo na! Mungkahi ni Rohano. Silang dalawa noon ni Diana ay nasa may pinto umano. Si Araya ay nasa gilid ng aparador na kung saan naman ang itaas nito ay nakatungtong doon ng bangkay. Tumakbo si Araya. Pagkalabas ng pinto ay sinara kaagad nila yon. Nagkukumawala ang elemento. Kumakalabog ang pintuan at sobrang lakas umano nun. Pinaalis ni Rohano ang dalawang babae pero si Araya lang ang bumaba. Hindi iniwan ni Diana si Rohano. Kumuha ito ng tali sa may bandang bintana. Doon sa pinakadulo at tinali nilang doorknob. At ang kabilang dulo ng tali nun, tilali naman sa may railings ng hagdan. Nang matapos na ay bumaba na sila ng bahay. Dito ay nakahinga ng maluwag si Diana ng masilayang gising na si Aling Fe. Nakaangat ang dalawang kamay at hawak nito ang dalawang kahoy. Ang tatsulok at parisukat. Yung mga mata ni Aling Fe ay para ng luluwa, Sir Seth. Ito lang ang pagkakalarawan niya. Gawa ng magang-maga ito tapos tumatagas pang dugo. May dugo din sa ilong at tenga. Kitang-kita niya na nahihirapan ito. Hanggang sa nagsalita ay nagsabi ni Aling Fe. Lumikas na daw sila, Diana. Magtungo daw ito sa simbahan o hindi naman kayo magpunta sa baybayin at lumublob sa tubig alat. Hindi niya umano inaasa na mangyari. Nakuha siya sa patibong ni Nanay Castella. Magkakapantay lang daw sila ng lakas pero nautakan lang siya noon. Dapat pala ay hindi muna siya nakipagkumbate. Dapat ay sinuri niyang labi ng maigi kung may buhay na salita ba ito na pambasag. Ano man daw ang mangyari ay huwag silang aahon sa tubig alat o lalabas sa simbahan hanggang sa mag-umaga. Yan ay kung piniling doon sa simbahan. Pero kapag sa dagat lang, magbasa lang at dapat hanggang leeg ang lalim. Kapag nag-umaga na umano, maghanap ng magaling na albularyo para ipangtapat kaagad pagkatapos niyang mamatay noon. Ano po, Aling Fe? Mamamatay kayo eh. Teka, may tulong po ba kami? Ang ibig kong sabihin kahit ako na lang po. Sabi ni Diana. Lumingon sa kanya si Aling Fe. Pula ang mga mata. Tumayo ito pero nakaangat pa rin ang mga kamay habang hawak ng dalawang kahoy. Sinabing kung gusto daw ni Dianang makipagtablahan. Pwedeng mangyari. May mamamatay nga lang. Maaaring si Aling Fe o hindi naman kaya si Diana. Pero kahit papano'y makakayanan nilang labanan ng puwersa ng itim na karnungan ng Nanay Castella. Pero kapag nagwagi, walang mapapahamak sa kanilang dalawa. Sinabi naman ni Diana doon din naman pupuntang lahat. Bakit hindi na lang gawin ito? Mamamatay din naman umano si Diana kapag namatay si Aling Fe. Gawa nang nagbanta ang kanyang nanay at alam niyang may mangyayari talaga sa kanyang hindi maganda. Dito ay tinanong niya si Aling Fe kung anong gagawin. Ayon naman kay Aling Fe, si Diana umano ang hahalili sa pwesto nito. Tatayo lamang si Diana sa gitna at pupuntahan daw ni Aling Fe si Nanay Castella sa pagkakataong yon. Nasagapos si Nanay Castella. Nakataon ang atensyon nito sa kumbate. Papatayin daw yun ni Aling Fe. Tinanong ni Diana si Aling Fe kung paano kung alam ito ng nanay niya. Anong mangyari? Ito na ang sinasabi ko, Iha. Pwedeng ako ang mamamatay at pwedeng ikaw. Yan lamang ang natatanging pag-asa. Kapag hindi pinalad ay hindi pa rin garantisadong ligtas. Kahit pa may patay na alinman sa ating dalawa dahil hindi pa napupuksa si Castella. Pero sa oras na magtagumpay tayo ay malaya ka na. Malaya na rin ako at magbabalik sa normal ang lahat. Humakbang pagitna si Diana at kinuha niya ang hawak noo ni Aling Fe. Matapos niyang mahawakan ng dalawang kahoy, dito niya napagtanto na pagkainit pala nito. Pero hindi ito yung init na nakakapaso.
Basta mainit lamang umano sa pakiramdam. Animoy pati ang kanyang katawan ay uminit na nun. Kaya pala namumula si Aling Fe at pawis na pawis. Bukod sa mainit ay mabigat din yun na para bang nagbubuhat siya ng tag-iisang galong tubig sa bawat kamay. Hindi nga niya ito naiangat. Bagkos ay nakababa lamang ang kanyang kamay pero hindi niya nilalapag ang mga kahoy. May binulong sa kanya si Aling Fe. Isang kombinasyon ng orasyon. Maikli lamang daw ito pero mahirap sangbitin. Dagdag ng ginang. Nasa pagkapako daw ang kalaban at hindi niya pa ito binibigyan ng landas para magbukas sa panibagong kombate. Sa oras umano na sangbitin ni Diana ang mga kataga. Magsisimula na siyang tamaan noon ng mga talandro mula sa kalaban. Pero tatamaan din ng nanay ng dalaga ng mga talandro na nakahanda na at hindi na kailangan pang sambitin. Tangan na yon ng hawak ni Diana na 2 banal na dignom. Paika-ikang lumabas ng bahay si Aling Fe. Si Rohano naman ay hindi malaman ang gagawin. Hindi alam ni Diana ang mga nangyari sa kasama kasi nga wala na ang atensyon niya sa mga ito. Pero kinuwento sa kanya ni Rohano ang lahat habang nasa gitna daw ng ritual ang dalaga. Ito na yung mga sandaling natapos ng laban. Pero syempre, hindi tayo tatalon doon. Ayun na nga, nataranta umano ito. Parang gusto niyang samahan si Aling Fe pero nag-aalangan naman si Rohano dahil maiiwan ng kanyang kapatid. Kaya noon ay natili na lamang ito. Habang nangyayari umano yun ay hindi binubuksan ni Diana ang daan para sa isang kumbate. Alam niyang masasaktan lamang siya noon. Sapat na umanong napapanatili sa pagkagapos ang kinakalaban. Samantala'y dinig pa rin nila ang pagwawala ng bangkay sa itaas. Binalikan ni Rohano yon. Lahat ng nakikita niyang pwedeng maiharang sa pinto ay inusog niya. Si Araya daw ay nasa loob ng banyo. Nakamukmok. Matagal umano ang pagkahawak ni Diana sa mga kahoy na parang gusto niya nang ihiga ang kanyang katawan. Ngawit na noon si Diana. Hanggang sa para umanong mapupunawan siya ng paningin nun. Ilang mga sandali lang ay napaubo ang dalaga at may dugong lumalabas. Dito niya din namamalay na parang umiinit ang kanyang ilong. Hindi na maipagkakaila maging ang ilong niya'y dumudugo na rin nun. Maya-maya'y dumating ang tiyo nito. Pangalanan natin itong Tiyo Amerpel. Ito yung kapatid ng kanyang tatay na nag-imbita nung kaarawan ng anak. Natataranta ito at ang sabi ay may nagtungong tao at nagbalita na para umanong baliw na si Nanay Castella. Kaagad pinunta nito ni Tiyo Amerpel pero nang makarating na malapit sa bahay, hinarangan daw siya ni Aling Fe at sinabing wag daw lalapit dahil delikado. Huwag nang tularan ng ilang mga naroroon. Ayon sa pagkapaliwanag talaga ni Tiyo Amerpel, may 3 tao umano na nasa labas at isa dito, yung katiwala na si Chanel. Hindi daw yun makapasok dahil natatakot. Para umanong maraming kaluluwa sa loob. Gusto niyang lumapit pero inabisuhan siya ni Aling Fe na puntahan na lang daw si Diana. Kaya ayon, nakarating siya sa lugar. Hindi totoong nanay yun ni Diana. Mangkukulam po yun, Manong. Itong pamangkin niyo nasa isang ritual. Huwag po kayong mag-alala, ayos lang naman siya. Ano ba talagang kaguluhan ito? Diana, ang nanay mo'y nababaliw daw. Sinabi naman ni Diana na tama itong si Rohano, na mangkukulam ang babae. At ang pagiging dalubhasa niyang manggagamot ay galing sa masama ang abilidad niya. Kung alam lamang umano ng tiyo nito na ang tatay Andrigo, inuwi nito sa bahay. Hindi pa umano nabubulok ang katawan ng kanyang tatay kahit matagal nang patay dahil may ginawa ang kanyang nanay-nanayan na ginagamit ang bangkay ng kanyang ama sa pambabarang at kulam at sa panggagamot. Nagpatuloy sa pagsasalaysay si Diana para daw kasing hindi pa nakakaintindi itong kanyang tiyo. Hanggang sa sinabi nito na kinuha daw nila ang labi doon para hindi magamit ng kanyang ina. At yung naririnig daw ni Tiyo Amerpel sa itaas na kumakalampag, yun ang kanyang ama.
Hindi na kumbinsi ito kung kaya naman dinala na talaga ni Rohano sa itaas. Binuksan ang pinto para lang matahimik at hindi na magduda. Na makita o manong labi ay nagsisisigaw daw ito sa takot. Mabilis nilang sinara yun. Diyos ko! Anong nangyari kay Andrigo? Ba't ganun? Nakita niyo naman po, di ba, Manong? Kagagawa niya ni Castilla. Hindi siya yung totoong nanay ni Diana. Yung tiya ko, papatayin si Castilla para mabuhay itong pamangkin mo at maging maayos na yung lahat. Na matigil na rin yung pangungulam niya. Alam mo bang sinabi sa akin ni Diana na marami na napatay si Castilla? Hindi na daw nagsalita si Tio Amerpel. Para itong nabaliw na umupo sa gilid ng pinto kung saan ito yung silid na naroroon ng bangkay na nabuhay. Ilang mga sandali lang ay tumahimik na umano ang nasa loob. Wala nang kumakalampag at wala na rin yung angil na parang nasa ilalim ng lupa galing. Si Diana, gumaan ang hawak niya mga kahoy. Nawala din ang init nito. Hindi niya daw alam kung bakit nagkaganon. Wala na daw ang kakaibang presensya. Ito namang mga kandila ay kusa umanong nagsimatay. Ang oras sa paligid na pagkalamig-lamig ay bumalik sa normal. Tinawag ni Diana si Rohano. Sinabi nitong baka umano napuksa na ang kanyang ina. Paliwanag pa ng dalaga ay maayos ng pakiramdam niya. Pero nagmungkahi si Rohano na huwag bibitawan ng dalawang kahoy. Itong mga kahoy na ito ay selyo. May mga nakaukit. At ito ang nagiging patunay sa kwento na totoo dahil ito ang bagay na nabanggit sa panimula na siyang hawak ni Diana. Hindi nga binitawan ni Diana ang mga gamit, pero umupo na siya doon sa nakalatag na karpet. Nagumaga na lang hindi pa rin lumalabas si Diana doon. Hanggang sa nabutan siya ni Aling Fe na nakangiti, pero magang-maga pa rin yung mga mata. Ayon kay Aling Fe, ang pumatay daw kay Castilla ay yung kaanak ng bata umanong namatay sa bahay nila Diana. Yung 3 tao pala doon, ito na yung sadya ang pagkitil sa bantukan. Nalaman kasi umano na ang nagbigay sakit ay si Nanay Castilla din. Bunsod nang nagpatulong sa ibang manggagamot. Mabuti na lang at nakapako dahil kapag hindi umano, pwedeng sila ang madihado. Napaiyak si Diana. Dahil kahit papano'y nakasama niya ito ng matagal. Nakaramdam siya ng kalungkutan pero pinilit niyang isipin na tama lang ang nangyari. Yung labi na nasa itaas ng bahay, inilabas nila at dinala sa sala sa ibaba. Dinasalan daw yun ng pagpapatahimik sa kaluluwa. May nakabaon sa dibdib nito na 3 bilog na bato. Ayon kay Aling Fe, trabungko umano ang mga ito. Malakas sumatak ng negatibong enerhiya ang trabungko, lalo na kapag lihitimo. At sa tingin niya ay doon, buhay na buhay ang mga karga ng trabungko, na kaya pala hindi nabubulok. Pero ang tanong ay paano umano na ilagay yon noong panahon ng pagkamatay nito? Sa isip-isip ni Aling Fe ay baka sinuhulan ng imbalsamador. Si Tio Amerpel ay parang hindi na namulat sa katotohanan. Naguguluhan pa rin ito. Pero ipinaliwanag naman ni Aling Fe ang lahat. May nangyaring krimen sa bahay nila Diana buhat ng pagkamatay ni Nanay Castilla. Pero hindi hinabol ni Diana ang pumatay. Pinalabas lang na nilooban sila. Napakakomplikado ng sitwasyon. Kung susumahin ang hirap ipaliwanag. Si Chanel, alam ang lahat pero walang naniwala dito. Dahil na din yan sa suporta ni Tio Amerpel. Kinubli ang pangyari maging ang pagkatao talaga ni Nanay Castilla. Inilibing ulit ang labi ni Tatay Andrigo. Sila lamang din ni Rohano umano ang masikaso. Si Araya ay dumaan sa gamutan. Nagkaroon ng trauma. Ang mahirap lang dyan ang pinagsasabi nito sa doktor. Di ba nga kababalagan? Yun ang namutawi sa bibig nito nung suriin ng espesyalista sa utak. May parte sa kwento na nakakakilabot. May mga nakakalungkot. Pero sa huli, naging maayos ang lahat. Nagkatuluyan po si Diana at Rohano. Nabiyayaan ng mga anak. At isa ako sa kanila.
Sana ay marami kayong natutunan sa kwentong ito. Sana din po ay nagustuhan nyo ang kwento patungkol sa bangkay na umuwi sa bahay.